Hi guys, good morning. It's 10:25. Kakatapos ko lang mag-work. Kain tayo. Favorite ko to. Pakita ko sa inyo. Sinahing na bangus. Kasi ito yung rice ko. Medyo madami. Gutom ako eh. So, kain muna tayo. Ano to? Brunch. And yun, breakfast and lunch habang naglalaba. So, kain tayo guys. I also have this leche flan. Siguro favorite niya. Nung bata ako, yung bang, di ba niluluto yan, yung binibit, may beater, egg beater. And then, di ba liquid pa siya sa simula. So, ang ginagawa ko nun, kumuha ako ng tasa. And then, humihingi ako, tapos iniinom ko. Oo, masarap yun. Siguro nakakadalawang tasa or 3 tasa ako nung bata ako. Di ba wala nang kahirap-hirap, hindi mo nangunguyain. Leche flan na iniinom. So yun, naalala ko lang kasi yung mga lola ko, yung kapatid ng lola ko, si Tita Oying at saka si Tita Nine, mahilig sila gawa ng leche flan. Eh, di ba nung noon pa, Diyos ko, pag yun na itanong yung edad ko noon pa, yung fiesta talaga noon, grabe yung handaan eh. So, bisperas pa lang, or a day before the fiesta, nagagawa na yan, may mga tantara na, si lolo ko mahilig siyang maghanda ng sobrang dami. I mean, nabawa 2 kambing, 2 baboy. Pero yung mga pupunta naman sa amin, hindi naman ganoon kadami. Binubuksan lang niya yung gate namin para yung mga gustong pumasok, pwedeng pumasok. Kasi nga fiesta, kahit sino daw pwede papasukin. Maaga pa lang, pagka may luto na, binubuksan na niya yung gate. So, yun. Daming leche flan on fiesta ko. Tsaka isa ko pang favorite ay, hindi naman siya pang fiesta, pero paksiw na pata. Sa iba-ibang lugar kasi, iba-iba yung paksiw na pata, diba? Yung iba medyo matamis, yung iba maasim, pero ako gusto ko maasim. Sabi nga ng partner ko, kaya daw siguro ako maasim. Kaya daw siguro ako maasim dahil nung pagkain ko lagi na maasim. Hindi naman eh. Hindi naman ako maasim. Kaya maniniwala din. Kain tayo. Sino kumakain ito? Sa amin ang tawag sa kanya, kalamyas na tuyo. Pero sa iba, kamyas. Masarap siya. Wala pa akong tulog yan guys. Kasi yung work ko, from 12 midnight to 9 o'clock. At 10:30 pa lang ngayon. Ayan. Siyempre, kakain ako. Katapos ng work. And, hindi kasi ako natutulog agad. So, matutulog ako kapag, ano ba? Kapag, siguro mga bandang 5. Oh my God, nalaglag. Siguro mga bandang 5 or 5 to 6 p.m. Kasi pag natulog ako ng maaga, hindi gising ako ng maaga, tapos inaantok ako ulit. Maglapit na yung work. Hindi pwede. Maga na lang ako sa computer. Hindi pwede yun, di ba? So, yun. Ganda ng buhok ko. Gusto ko talaga itong buhok ko, yung pagkakulot. Sabi nila, pagkulot daw salot. Hindi ko sure. Parang ako naman, hindi ko din alam. Pero yun, gaya nga ng sabi ko sa inyo, kumakain pa lang ako. Ayan, matutumba na naman eh. Oh, wala kasi yung phone holder ko.
So, yun guys. Kain muna tayo. Parang gutom na gutom mo. Pero hindi naman. Wait lang. Ayun. Nakahanap na ako ng phone stand. Maririnig nyo na at makikita na ako na ayos. So, yun. Hindi pa ako tapos kumain kasi inuna ko yung phone stand para nga makausap ko kayo habang kumakain. Wala akong kasama dito. So, nagiging consistent na ako sa pag-upload. Kailangan ko maging consistent. Kasi yun yung key para mapansin niyo ako. Okay, anyway. Kain tayo. It's sinaing na bangus pero boneless kasi ayoko talaga ng bangus pag hindi boneless. Luto to ni Mami. Kasi hindi ako marunong nagluto ng sinaing. Ang marunong lang ako is kare-kare, sinigang, yung kaldereta, hindi ko pa yung kaldereta, hindi ko makuha yung sabaw. Masyadong nagiging thick. Pero okay yung lasa. Narinig nyo ba yun? Tumutunog na yung washing machine. Sabi kunin ko na daw yung dilaban ko. Mamaya na lang. Kain muna ako. So yun guys. Sana i-follow nyo ako. Ako si Maya. And ayun, gusto ko lang talagang i-try mag-vlog. Kung ano-ano lang. Pag minsan mag-DIY tayo. Pag minsan, kasi I think it's a good way to share what's happening to you. Na wala lang, kwentuhan lang. Kahit wala kang kakwentuhan. This will serve like a journal, my journal, of course, yung everyday life. Kasi work from home naman ako so ano bang abangan nyo sa akin? Madami naman. Subukan natin sa future mag-prank. Pero hindi ko sure kung matutuwa yung partner ko. Sabi niya kasi wag ko daw siyang i-prank. Nagagalit siya sa akin. Tagal ko na nga siyang niyayayang mag-podcast. Pero ayaw niya. Pwede daw yung hindi siya kita. Kamahiyain kasi yun. Hindi niya gusto yung papakita sa camera. Actually, ako din naman. Pero kasi, ito kasi, kumbaga parang way ko para mag-reach out sa inyo. Wala lang, just to share. Ewan ko kung sino yung makakagusto or kung ano man, diba? But, yung iba naman kasi talaga nagsimula lang sa gusto lang nila talaga mag-share kung anong ginagawa nila, diba? So, ako, hopefully, magustuhan nyo din yung mag-share ko. But, yeah. Kain. It's really good. Pag nakabili na ako ng devices,
para masama ko kayo sa pagmamotor ko. Gawin natin yan. So, hindi pa nga ako nakapag-ride pero nakapunta na ako sa iba't ibang lugar. Lalo na, may i-vlog ko pala yung pinupuntahan ko na masarap na kainan dito sa Lipa. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kasarap. Okay? Kaya lang gagawin ko siya pagkasama ko na yung partner ko. Kasi favorite naming dalawa yun. Pero hindi nyo pa rin siya makikita kasi sigurado ako na hindi siya magpapakita sa inyo. Okay? So, dito siya sa Lipa. Diba famous yung lomi dito? Hindi yon yung kakainin natin. Iba yung kakainin natin. May isa pang famous dito sa Lipa, yun yung goto. Goto, Batangas. Kung taga-ibang lugar kayo, yung goto kasi sa ibang lugar is may kanin. Diba? Pero yun ay lugaw dito sa Batangas. Or arroz caldo. But goto is just pure sabaw and laman or lamang loob ng baka. Na sobrang sarap and sobrang lambot. So, kayo dyan, kung hindi pa kayo nakapunta dito sa Batangas at hindi nyo pa natatry yung gotong Batangas, it's a must try. Okay? Kung pinupuntahan namin, actually, napakamura niya. Sa halagang, siguro mga 300 or 200 plus. Dalawa na kami nun. Dalawa na kaming kumakain nun. Kasi ang kinakain namin is chicharong bulaklak. Plus, yung sabaw lang, yung goto. So, okay na kami doon. Dating ko kayo doon. Soon. Siguro sa mga susunod na vlog ko, papakita ko sa inyo yung gotong Batangas at kung saan ako kumakain. Surprise yan kung saan. Medyo malayo-layo, isasama ko kayo sa pagmamotor hanggang sa makarating tayo doon. Okay? Kain muna tayo, guys. Kumain na ba kayo? Siguro magtatanghalian na kayo, no? Kasi ako, brunch na to eh. Alam niyo ba kung ano yun? Kung bakit matagal akong kumuha ng bangus? Tinatanggal ko kasi yung balat niya. Ganito siya. Dapat wala na siyang balat. Ayoko kasi ng balat. Piling ko kasi yun yung ikinikis-kis nila sa putek. Ayoko. Ayun, so ganun lang. Isang subo, isang kalamyas. Ang bata ako, dun sa bahay namin, sa Lemery, may puno ng kalamyas doon sa likod. So, ang nangyayari is, tuwing hapon, si lola ko, lola namin, inangkin yung lola namin, magyayaya yun na mamitas ng kalamyas. So, bit-bit namin yung bilao. Yung bilao kasi ngayon, mga plastic na. Yung bilao talaga na, hindi siya yung plastic, pero parang, yung kahoy na manipis, na talagang parang binraid na pinagsama-samang ginanon. Yun. So, siguro 4 na bilao na ganon. Lalagay namin yung mga kalamyas. And then, ilang araw yun napapatuyuin. Napaka-tiyaga ng lola ko. Bakit? Sa morning, ilalabas niya yun. Pag umulan, ipapasok niya. Pagka uminit ulit, ilalabas niya. Tapos kapag hapon, ipapasok na niya ulit. So, siguro, pagka, alam mo yun, talagang tiyagaan talaga nung una. Ngayon kasi, ang daming mga shortcut. Kaya yung sakit, shortcut din. 'Di ba? So, hirap. Pero dati talaga, iba. Pero ngayon naman kasi, siguro, kaya nagkakaganon. Dahil nga, alam niyo na, busy yung tao. Hirap mabuhay ngayon. Madami kang dapat i-consider. Hindi ka pwede magpa-petics. Dati kasi napaka-laid back, napaka-relax, simple ng buhay. Alam mo yun? Ngayon nga, grabe talaga. As in, lahat sobra. Bagyo, sobrang lakas. Bilihin, sobrang mahal.
Yung mga tao sobrang tapang. Alam niyo yan, lahat sobra. Sobrang tapang, pero ano naman, takot. So, lahat, sabi nila, yung nangyayari ngayon sa generation, lahat is either lesser or parang more off. Parang sobrang garon at hindi naman sobra. So, extremes like that. So, yun. Hirap. Kaya yung mga bata ngayon, another one is yung mga bata, hindi mo siya pwedeng murahin ngayon or hindi mo sila pwedeng pagsabihan. So, before pala, bawal din naman murahin yung bata. Pero what I'm trying to say is, yung ngayon, yung mga bata, konting pagsabihan mo lang, sobrang sama ng loob nila, di ba? Pero dati, yung pag sinabihan ka lang, matuwa ka lang kasi hindi ka napapalo. Pero ngayon, pag sinabihan mo lang sila, sobrang gusto na nilang kung ano man yung gawin nila sa buhay nila, di ba? Parang napakababa ng EQ ng mga bata ngayon. Emotional intelligence. Sabi nga nila, yung mga taong mababa ang emotional intelligence, mahirap silang makipag-deal sa mga tao. It's either magiging very positive yung outcome or negative yung outcome. So, mahirap. So, most of the generation today, ganun sila. So, yung mga parents, hirap din. Talang dati, pag patak ng 6 o'clock ng gabi, dapat nasa bahay ka na. Walang samaan ng loob yun. Kahit nandudun ka pa sa, alam mo yung may pinapanood kayo magkakabarkada na ganito, patapos na, pero magsi-6 na, kailangan mo umalis. Hindi kasi uso nun yung text eh. So, mangyayari, kagaya nung high school ako, pag magkikita-kita kami, Friday pa lang, pag-uusapan na yung oras, pag-uusapan na kung saan, kasi walang text. Wala yung, ay wait nyo ako malilate. Walang ganon. Pag hindi ka dumating ng ganong oras, wala, iwan ka na. Kasi hindi namin nila kung nasan ka eh. Diba? Usapan 10. Wala nang hihintayin. Kasi wala namang magsasabi kung nasan ka. Diba? Kaya ang mga tao nun, walang masyadong late. Walang masyadong pabebe, yung nagpapahintay, wala. Kasi alam nila kapag wala ka ng ganong oras, iiwan ka. Kaya dati, kung ano yung sinabi mo, dati yung mga tao may word of honor. Ngayon, wala na masyado kasi pwede nang baguhin ng text, pwede nang baguhin ng tawag. Diba? So, yun yung mga magagandang mga ano dati. Magagandang mga ways para ma-build mo yung personality mo. Diba? And, I think, yun yung nag-hone sa mga generation namin na maging matatag. 90s ako eh. 90s. Sige, pwede na. Yun. Yun yung panahon ng lumpia. Lumpia na yung chichirya. Yun yung panahon ng Expo, Benson, Viva. Yan, yung mga pagkain na yan. Bangus. So, yung mga panahon na yun. Masaya na kami doon. Ngayon yung mga bata, Pringles. What else? Ruffles. Yan. Kami dati, yung Jollibee, pang premyo lang sa amin yun ng mami ko. Pag honor ka, o tara mag-Jollibee tayo. Yan. O kaya pag bagong sweldo, mag-Jollibee. So, ngayon kasi, saglit na lang nila nakukuha yan. Kaya wala silang nilulook forward ba? Siguro may nilulook forward silang. Nilulook forward nila is iPad, bagong iPhone, gano'n. So, naging komplikado na yung buhay nila. Nagiging mas mahal. Pero before, it's really nice. Kasi mas, may natututunan ka. Natututo kang maging punctual. Natututo kang makinig. Kasi, wala ka naman pang picture dun sa lesson. Wala ka namang da-downloadan, walang YouTube or whatever. So, nakikinig ka sa klase, natututo ka mag-research. Kasi wala pang Google, walang internet. Kailangan mo pumunta sa mga universities para talagang maintindihan mo paano ba yung library card, kung paano ba gamitin yon, kung paano ba
kung paano ba manghiram ng books. Ngayon kasi wala na, e-books, download ka lang, Kindle, anything, nandun na siya sa comfort ng home. Walang problema. Dati kami, walang internet, encyclopedia. Bata pa ako, napakabigat na encyclopedia, aabutin ko pang ganoon, tapos kailangan ingatan mo siya, mapapagalitan ka kapag nalaglag mo siya, kasi yun na yung pinaka-library nyo sa bahay. Yun na yung pinaka-source ng knowledge na meron kayo, at napakamahal nun. Napakamahal. Ang isang set ng encyclopedia siguro nasa 30,000. May libre pa yun ng mga science na books, siguro mga 2 or 3. And hindi lang basta-basta yung pag-ano sa encyclopedia. Dapat marunong ka na alphabet pag nag-encyclopedia ka. Kasi ang encyclopedia, halimbawa, ang nakalagay doon is, for example lang animals, yung word na animals hanggang animals hanggang, let's say, letter C na color. So, yun yung nasa guide. Yun yung pinaka-gano ng encyclopedia. Yun sa pinaka-side. So, pag hindi ka marunong na alphabet, iisip ka na A, B, C, D. Nandito ba sa part na to? Nandito ba sa isang encyclopedia na to yung kailangan kong hanapin? Kung hindi ka marunong ng alphabet, nagkakamali ka ng kuha. 'Di ba? Ngayon, walang effort na ganun. Kailangan mong i-type lang sa Google, what is, minsan nga wala pa what is i-type mo lang yung word, nandoon na. Nasa yun na lang kung paano mo titingnan kung alin doon yung tama. Kasi syempre may mga mali naman na mga na information na makikita sa internet. So, a computer cannot correct wrong data. So, kayo na lang, it's your discretion kung kukunin nyo ba or hindi, kung paniniwalaan nyo ba o hindi. 'Di ba? Kaya lang nga, kung lumaki ka na sa ganitong panahon, 'di ba? You are parang used to it. So, wala na masyadong patience ng mga tao, kaya ang dami ng road rage. 'Di ba? Or yung mga bata, ang bilis silang makipag-away. Madali silang magalit. Kasi nga, walang patience eh. Hindi na-develop yung patience ng basta-basta na lang. Na-develop yung patience sa iba't ibang gawain. So, ganun. Napakalaki ng difference. Pero, ngayon kasi, ang sarap mag-aral. Kasi nandiyan na lahat ng resources nang wala kang kahirap-hirap. No? So, dati, kailangan mo puntahan yung teacher mo kapag wala kang assignment. O hindi mo na kopya kasi kanino ka magtatanong? It's either sa kaklase mo or sa teacher mo. Syempre, mas okay sa teacher mo kasi mas tama yun. So, pupunta ka pa, lalakarin mo. Diba? Lalakarin mo. At talagang para matuto ka, kailangan mong makinig. Kasi, kailangan mag-take down notes. Ngayon, yung ibang bata nakikita ko, nakikinig sila, pero may alam mo yun, yung automatic, yung AI na nagtitake down ng notes. Hindi sila nakikinig, pero inire-record lang nila. So, walang learning. May learning yung recorder. So, yun. Yun lang yung mga naisip ko ngayon. Random thoughts. Simula tayo sa fiesta, tapos ito, ganito na. Tapos ito, ganito pa rin. Hindi ko pa rin siya nasusubo sa kadaldalan ko, di ba? Kain tayo. So, yun guys. Once again, in my next vlog, punta tayo doon sa, yung sabi ko sa inyo. Hindi siguro next. Baka kasi, hindi pa umuwi yung partner ko. Baka matagalan pa siya doon sa Bulacan. Kasi inaayos niya yung bahay doon. So, siguro, mga 2 or 3 vlogs pa bago kayo madala doon. Kung hindi man, ako na lang mag-isa. Diba? Interviewin natin yung may-ari nung restaurant na napakasarap. Okay?
And thank you so much. Kahit napaka-random ng mga nabanggit ko, I hope, alam mo yun, ma-enjoy nyo yung vlog na to. Please click the notification bell para pagka mag-i-upload ang panibago, ma-notify kayo. Be one of my subscribers. Please, please, please support With Love channel. And yeah, so kaya siya With Love nga pala dahil doing everything with love. Kasi without love, parang hindi mo naman siya magagawa eh. Diba? Kung hindi mo love yung pag-vlog, hindi mo siya kayang gawin. Kasi mapipilitan ka. Hindi ba parang automatic or hindi ano yung feelings mo. Kung hindi mo ayusin yung pagluluto with love, hindi siya magiging masarap. Kung hindi mo isipin na niluluto mo siya para sa family mo or sa mga mahal mo sa buhay, hindi siya magiging masarap kasi wala kang effort na ibibigay. Yung pag-aaral o yung paggawa ng mga bagay, pagpunta sa ibang lugar, everything that we do it with love. Okay? So, kaya yun yung channel ko. I hope na supportahan nyo ako. And, wag nyo namang sa gitna lang. Ano nyo din, tapusin nyo yung vlog ko para naman, sana dumating yung time na makapagbigay din tayo. Pangarap ko yun, kaya sana supportahan nyo ako. Sana dumami pa yung subscribers, sana yung views nyo, ituloy-tuloy nyo, pag-view nyo sa akin, kasi gusto ko dumating yung time na kagaya ng mga ibang vloggers, kagaya ni Tony Fowler, fan ako ni Tony, kagaya ni Nina Ivana, lahat, si Alex Gonzaga. Si Alex lagi siya nandito sa Lipa. Diba kasi syempre si Vice Mayor Mikey. So nakakatulong sila. Pangarap ko yun. Yun talaga yung pangarap ko. Kaya talagang nagiging consistent ako sa pag-vlog. Kasi gusto ko one day, dahil sa tulong nyo, magawa ko din yung ganung bagay. Okay? So, hindi tayo nagmamadali. It's a process. I know. I just have to be consistent and pray. And sana ma-enjoy yung mga contents ko. So, please don't forget to hit the notification bell, the subscribe, and the like button. Okay? And I'll see you again next time in my next vlog. Okay? Let's do everything with love para mas masaya. Okay? Bye-bye!